أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان الآية 29 في قوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. Mga kapatid sa Islam, ang topic natin ngayon ay gaya ng sinabi natin kahapon, ay tungkol sa imama, leadership pagkatapos ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ang ibig sabihin ng leadership pagkatapos ng Rasulullah, ibig sabihin noon ay yung mga imam na papalit, magdadala ng Islam at protektahan niya ang Islam at saka Quran para hindi malagyan o kaya magamit ng ibang relihiyon para hindi masira ang Islam natin at saka ang batas ng Islam, gaya nangyari noong panahong gaya ng mga sugo na nauna sa Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kaya kung gamitin natin ang isipan natin, no? Anong dahilan bakit nagiging ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ang nubuwa o kaya prophethood ay nag-end o kaya doon nagtatapos sa Prophet Muhammad? Bakit yun? Dahil meron ng papalit sa kanya. Yung papalit na sa kanya yun ay mubayyinun lil Quran wa hafidhuhu. Yung papalit sa kanya, yung mga taong sila ang magpapaluwag ng Islam, ng Quran, at protektahan niya ang Islam sa lahat ng bagay na mangyari, maging ikakapahamak o kaya ikakasira ng batas ng Islam. So, dahil doon mga kapatid, itong babanggitin natin ito ay tadhkiratun liman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila. Banggitin natin ang mga paniniwala ng Islam. Kung matanggap natin at matatanggap ng ating isipan na yan totoo, nasa sa atin din ang pagpapasya. Kaya nga sinabi ng Allah Ta'ala, inna hadhihi tadhkiratun, itong mga babanggitin natin ay tadhkiratun, magpapaano lang sa atin, ibabalita lang sa atin, i-remind lang tayo. Faman syaa, kung sino man lang sa atin ang gustong sumama, sumunod at tinanggap ng kanyang isipan, ittakhadha ila rabbihi sabila, gagawin niya ang daan na yun bilang akida o kaya kanyang paniniwala, at doon tayo inshallah mamamatay. Dahil ang paniniwala, yan ang batayan ng paghisab o kaya pagbibilang ng Allah Ta'ala sa Day of Judgment.
Kaya nga sinabi ng Allah Ta'ala, kullu unasin yawma kulla unasin yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Sa kabilang buhay, hindi tayo tatawagin halimbawa, sino bang imam mo? Si Imam Juan o si Imam Ustaz ganun. Hindi. Tatawagin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sino ang sinamahan nating imam, appointed ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at appointed din ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, yauma, isang araw, tatawagin kayo ng Allah Ta'ala, iipunin kayo ng Allah Ta'ala, at kung sino man ang imam na sinamahan ninyo, doon kayo sasama sa kanya, doon kayo maglalain. Huwag siya nang mangyari na sabihin natin na ako ay ang imam ko si Imam Shafi'i. Tawagin si Imam Shafi'i, sabihin ng Imam Shafi'i, hindi ko kilala. Kasi hindi man ako nag-claim na imam. Ang sinabi ng Allah Ta'ala, yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Sa kabilang buhay, tatawagin tayo ng Allah Ta'ala with our own imams. Kung ang imam na yon magdadala sa atin sa kabutihan, sa landas na yung which was appointed or sent to us by Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ang landas na yun yung tumama sa Quran at sa hadis ng Rasulullah, falyakun kadhalik, alhamdulillah, madadala tayo madadala tayo sa kabutihan, at magdadala sa atin sa surga, sa paradise. Kasi mayroong mga imam, mayroong imam mabuti, mayroong ding imam na masama. Bakit ko nasabi yun? Mayroon ba akong dahilan? Mayroon. Tingnan mo, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, unahan natin yung imam na magsasabi ako ang totoo. Ako ang totoo, pero walang basis sa Quran, walang basis sa hadith, at hindi tatanggapin ng ating isipan. Okay. Assalamualaikum. Anong sinabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Qasas? Sa Suratul Qasas, ayat number 4, verse number 4. Suratul Qasas. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Na'udhu billahi min dhalik. وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Huwag sana mangyari na malilin lang tayo dahil sa kagandahan ng pagsasalita, pero walang batayan galing sa Quran at sa hadith. Kasi marami ngayon na nagsasabi, at marami ding lumalabas na daan ngayon, sinasabi nila ito ang totoo talaga. Hanggat makikita mo, maraming tao sumasama sa kanila. Maraming tao sumasama sa kanila. Kung ang batayan natin, maraming tao sumama sa kanila, yun ang totoo, hindi po pwede yun. Kasi mas marami ang Kristiyano kaysa Muslim. Wa aktharun nas la yaqilun. Maraming mga tao nag-iipon-ipon sa isang bagay, pero hindi nila ginagamit ang kanilang isipan. Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Nakikita niyo ba yun? So hindi natin pwedeng magiging batayan dahil itong grupo na itong marami, ito ay kaunti lang. Sa Pilipinas na 20,000 lang. At yung 15 million na noon, o kaya sabihin natin 14 million, silang totoo, nagkakamali din tayo. Nagkakamali tayo. Kasi hindi ganoon ang prinsipyo ng Islam. Gaya ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
waja'alnahum a'immatan yad'u ilan nar. Kung merong imam ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala maging tunay na patnubay natin at tunay na protector ng Islam at guardian ng mga Muslimin para hindi tayo malilinlang at maalis sa tunay na landas ng Islam, gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Taghabun, gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Sajda. Suratul Sajda ayat 24, verse 24. Kung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong mga kaming ginawang imam na sila ang tunay na imam, magdudulot sa inyong kabutihan, magiging tunay na patnubay ninyo dito sa mundo. At sa day of judgment, gaya ng sinabi natin kanina, yawman nad'u kulla unasin bi imamihim, sa kabilang buhay, tatawagin tayo ng Allah Ta'ala with our own imam. Huwag sana yung magiging imam natin si Bush o kaya si Obama. At huwag sana tayong malilin lang na dahil marami sila, yun ang tunay na imam. Ang tunay na imam, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ihahabilin sa atin ng Rasulullah. Totoo ba yun? Inshallah, maya-maya makikita natin at ipapakita ko sa inyo kung totoo ang sinabi natin. Okay? So, hindi pwede na batayan natin ang marami, sila ang totoo. Yung kaunti sa Pilipinas na 20,000 lang nagsimula sa wala, ay hindi sila totoo. Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Sajda, waja'alnahum a'immatan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang imam singular yun, no? Ang imam singular. Kung sabihin natin a'imma, magiging plural yun. So, ang sinabi ng Allah Ta'ala, hindi imam, isa ang imam, hindi sinabi na isa. Ang sinabi ng Allah Ta'ala, huwag ninyong kalimutan, ang sinabi niya a'imma, ibig sabihin marami. Gaano karami ang imam na yun? A'imma, hindi niya sinabi waja'alna alaikum imaman, o kaya sabihin natin waja'alnahum imamatan masalan. O hindi. Pero ang sinabi niya waja'alnahum a'immatan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Sajda, sabi niya waja'alna minhum a'immatan yahduna. Gumawa kami o kaya nagpadala kami ng mga imam. A'immatan yung sinabi natin. A'imma ang ginamit, no? Nagpadala kami ng mga imam. Minhum. Yung pinadala namin na yun, galing saan? Malaikat ba yun? Jinn ba yun? Na hindi natin nakikita kung minsan tinatakbuhan natin, o ano yun? Minhum, galing sa mga tao. Ibig sabihin mga tao din. Mga tao din ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na guide natin, patnubay natin, dahil para hindi tayo matakot, di ba? Paano mag-guide? Marunong siya kung iba naman ang hugis ng katawan o kaya mukha. Paano ka? Siguro kahit marunong siya, tatakbo tayo. So hindi natin magagamit ang ang katalinahan niya. So useless din. Pero sabi ng Allah Ta'ala, waja'alna minhum, gumawa kami o kaya nagpadala kami ng mga imam minhum, galing din sa mga manusya, galing din sa mga tao.
Ano ang gagawin nila? Ano ang gagawin ng mga imam na ito? Yahduna bi amrina. Ang gagawin ng mga imam na ito ay magbibigay sila ng patnubay, kung sino man o kaya sa mga tao, bi amrina, galing sa amin kautusan. Galing sa aming kautusan na sila ang magbibigay ng mga patnubay, guidance sa mga manusia. Walang sinabi dito after Rasulullah. Wala. Mamaya inshallah sabihin natin. Bakit sila nagiging imam, nagiging leaders natin? Dahil pinili ba sila ng Allah Ta'ala na sila halimbawa nag-favor ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bakit naman hindi tayo ginawa? Bakit hindi ako ginawa imam? O kaya halimbawa babae hindi din ginawa imam? Bakit? Nagpadala ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng mga imam? Pero sinabi ng Rasulullah kung sino-sino sila. Babanggitin din natin mamaya ang pangalan nila, no? Bakit ganon? Meron bang talagang mga sifat o kaya katangian nandoon sa kanila? Meron. Lamma sabaru. Lamma sabaru. Dahil itong mga tao na ito ay nandoon sa kanila ang patience. Nandoon sa kanila ang pagsasabar. Hindi gaya natin. Kung may umating sa atin na mga problema, kung ano-anong sinasabi natin. Oo. Yan ang problema. Halimbawa, kung minsan merong nagsasabi doon sa amin, baguhan din. Sabi, dahil before siya nagiging Shia, ustad siya. Ang daming magbibigay sa kanila ng sadaka. Ano yan? Pera or zakat o mga yung mga hadiah, oo. Ngayon naging siya. Alam mo naman ang mga siya sa Pilipinas, mga pulubi gaya namin. Isa na ako doon. Pero kung tinanggap ko yung offer ng government, siguro mayaman na kasi in-offer sa akin ang kuhan. Dati man nagtatrabaho sa Department of Agriculture. Magiging head ako ng isang section sa fisheries. Pero hindi ko yung tinanggap. Anong sinabi niya? Hindi siya nagsabi, pero nakuha din siya. Sabi ng asawa, kung ganito ang natin, mas mabuti magwahabi na lang tayo. Magwahabi na lang. Ibig sabihin nun, dahil sa pagtanggap niya ng kanyang yung akida na yun, nahirapan daw siya. Nahirapan. Kung ang mga imam noon hindi kumakain. Kung ang mga Shia sa panahon ng Rasulullah o kaya after Rasulullah ay hindi pinapabili ng mga sa panahon ng mga sultanate. Dapat alamin natin at dapat ready tayo kung ano man mangyayari sa atin. Kasi yun ay testing yun ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Testing. Marami din naman dito mga Shia. Tingnan ba mga nagkuhan sa atin, nag-sponsor sa atin, di ba? Mga mayayaman. Pero gumagawa sila, nagsisikap. Di ba? Nagsisikap sila ng kanyang sarili, para sila makakuha ng meron silang kabuhayan. Huwag lang halimbawa sana bigyan ako ng pera. Hindi ka naman umalis sa bahay. Darating ba yun sa iyo? Hindi ganun ang Islam. Ang Islam ay dapat kasi hindi pwedeng yung kabuhayan mo iaasa mo lang sa iba. Hindi talaga yung pwede. Hindi pwede nga maging Muslim magiging pulubi ka, hindi. Hindi magiging pulubi. Dapat ang mga rasul nga, ang mga imam, alam ba ninyo, naghuhukay sila ng sa agriculture. Pala ba yun? Nagkuhan sila ng mga lupa. At saka nagtatanim sila.
sa agriculture. At saka nang tumutubo na yung tinanim nila, ibinibigay na nila sa mga tao. Yan ang sakripisyo ng mga imam. Kahit ano pa man ang dumating sa kanila, ano pa man ang ginawa sa kanila ng mga kanyang mga kapatid na Muslim, sabaru. Nagsabar sila at hindi sila gumawa ng kasamaan. O hindi sila gumanti. Kahit masama man sa kanila ang mga tao, hindi din sila gumanti. Halimbawa, masama ako sa iyo, o kaya kayo masama kayo sa kanila. Kung gagantihan mo sila, pareho lang kayo. Wala namang pinagkaibahan. Nakuha ninyo? So, hindi ganun ang Shia. Ang Shia, gaya ng sinabi natin kahapon, ay yung mga Shia, kung nalaman niyo yung sinabi kong hadith, kung naanoban ninyo, kung pinag-isipan ninyo, hindi yun ordinaryong tao. Kasi kung maging Shia ka, ibig sabihin, you want to build a real human being. Gusto mong i-reform ang iyong sarili. Gusto mong i-reform ang iyong sarili. Gusto mong makarating sa yung kamalul mansud, yung perfection na dapat maaabot ng mga Muslim para makuha mo ang hidayah, para makuha mo yung perfection, o kaya makuha mo ang itinatago ng yung dapat mo makuha sa Day of Judgment. Ganun man yun. Pinadala ng Allah SWT ang Rasul at saka Quran para ma-purify tayo. Wa yu'allimuna, at saka para maturuan tayo ng Islam, ng real teaching sa Islam, sa real na batas, alituntunin ng isang tao na sumasama sa isang relihiyon na yan. Dapat ready kayo. Yung mga imam ganoon giwa nila. Kung sinabi ng Allah Ta'ala masama talaga. Parang nakikita nila ang narka, ang apoy na sa unahan lang. Ganun man ang dapat ang Muslim. Before ka maggawa ng kasalanan, isipin mo kung anong mangyari sa iyo after that. Sa iyo hindi. Gagawa muna tayo, tapos magsisi. Pwede ba yun? Hindi. Hindi pwede. Make use of your mind. Tapos, kung nakarating ka na sa decision, patawakkal. I-submit mo na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha azamta, patawakkal ala Allah. Kung nag-decide ka na, magtawakkal, i-submit mo na sa Allah ta'ala. Ganun man ang Muslim dapat. Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ginawa namin silang imam, dahil nandoon sa kanila ang complete sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. At saka kung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ito hindi pwede, hindi talaga pwede. Yakin sila, sigurado sila sa kanyang sarili, na ang masama ay masama. Nakuha ninyo? Sa atin hindi. Sa atin hindi. Sinabi natin na hindi pwede ipakita ang katawan sa ibang lalaki. Ay hindi rin pwede. Pinapakita din natin. Tinatanggal din natin ang hijab, ang tirong. Dahil wala naman nakakita, wala na ang boss, wala na si ustaz doon. Wala na si ustaz. Wala na. Alam mo yung nangyari sa amin? Kung minsan tinatanggal, pag magkita kami, magtakwan sa post, maggaganyan ng Tapos kung makaalis na, ialis na naman ang maknay, ang hijab. Hindi yung pwede. Kasi nakikita ka ng Allah SWT. Ang mga Shia hindi ganun. Nakuha ninyo? So, kung merong imam appointed by Allah subhanahu wa ta'ala to guide us para magpatubay sa atin, meron naman sa kabila noon na magsasabi, hindi sila totoo. Dahil kaunti lang sila. Dahil 600 million Muslim lang sila sa dunya, sa buong mundo. Kami hindi. Kami ay 1 billion kami. Pero aktsaruhum la yaqilun, hindi nila ginagamit ang utak nila. Aktsarun nas,
ang karamihan sa mga manusia, mga tao ay wala sa katotohanan. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mukabilu, sa opposite side naman, merong silang imam na appointed. Pero iyon ay trials. Hindi, wala sa kanilang katotohanan. Anong sinabi ng Allah ta'ala? Sa sinabi na kanina, sa suratul Qasas number 4, di ba? Sinabi ko kanina, waja'alnahum a'immatan. Marami ding imam, hindi ding imang isa. A'imma rin ang ginamit. Meron ding pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga imam. Yung mga imam na yun, yad'una ilan nar. Magdadala sa inyo at tatawagin kayo sa papunta saan? Sa Jahannam. Papunta sa sa apoy. Wala sa kanila ang tunay na teachings ng Islam. Dahil hindi sinabi ng Rasulullah. So, ano ang mangyari sa kanila? Tatawagin sila sa Day of Judgment, kasama sila. Baka yun sina Obama na, sina Bush, or sinabihin natin, yung walang hindi appointed ng Rasulullah. Walang sinabi, walang hadis na nagsasabi sa kanya na sila ang mga imam. Tapos sumamatay sa kanila dahil maraming tao doon sumama. So, nakuha ninyo, hindi pwedeng maging batayan ang maraming tao. Hindi. Kasi kung ganun ang batayan natin, ang prinsipo natin, totoo ang Kristiyano. Kasi dahil marami sila. Okay. So ngayon, ano ang paniniwala ng mga Shia? Gaya ng sinabi ko kahapon. Inunahan ko kahapon, ang term na Shia, sila ang naniniwala at pagkatapos ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga imam, yun ang papalit sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, at ang pagkatao ng mga imam na yun ay hindi sila gumagawa ng kasalanan. At ang pagkatao nila gaya rin ng Rasulullah. Nandoon sa kanila ang pinakamataas na akhlaq, pinakamataas na attitude. Dahil ang mga imam na yun, mubashiran wa nadhira din gaya ng Rasulullah. Sila rin ang magsasabi sa atin ng kaligayahan natin sa Day of Judgment. Kaligayahan natin at magwa-warning sa atin ng hindi dapat natin gawin. Sila. Dahil bakit? Sa paniniwala ng mga Shia Muslim. Kaya nga natanggap kong pagka-Shia dahil ang paniniwala nila, ang imamiyah ay yan? Appointed dapat ng Allah subhanahu wa ta'ala through Prophet Muhammad. At ang imamiyah istimrarun linnubuwah. Ang imamiyah, sila ang mag-continue ng ginagawa ng Rasulullah sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Dahil in every generation, ang lahat ng panahon hindi pwede na walang imam magiging patnubay, magiging leaders ng mga community. Hindi pwede 'yon. Meron ba akong dahilan? Meron ba akong dalil? Meron. Likul liqaumin hadin. Ang bawat generation, ang bawat ummah, ang bawat community ay merong pinapadala ang Allah SWT na leader na mag-guide sa kanila. Matanggap ba ninyo yun? O hindi? Kasi kung walang leader na mag-guide sa atin, tingnan mo ngayon sa atin. Sa Zamboanga nga o kaya sa Hulo o sa Pilipinas. Yung hindi magsalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sabi niya, wag na kayong magsalawat dahil, kahit hindi ka magsulat, pwede na. O kaya yung hindi Bismillahirrahmanirrahim sa Fatiha. Dahil daw ang Bismillahirrahmanirrahim, hindi kasama sa Quran. Pero nilalagyan naman nila ng amin sa ulihan. Ang amin, nandiyan ba sa Quran? Wala naman. Binawasan ang Quran, tapos dinagdagan naman.
Sinabi nga ng isang Iranian doon, doktor sa Manila, dagdag bawas daw. Dagdag bawas. So, sa paniniwala ng mga Shiite Muslim, dapat Allah subhanahu wa ta'ala ang mag-appoint through Prophet Muhammad ng imam after him pagkatapos ng Prophet Muhammad. Bakit? Kasi alam ba natin ang nasa loob ng isang tao o hindi? Hindi. Sino nakakaalam? Allahu a'lam haythu yaj'al risalatahu. Sabi ng Allah Ta'ala, ako ang nakakaalam kung saan ko ilalagay ang teachings ng Islam. Kasi alam ko, ako ang gumawa sa kanila. Yan ang paniniwala ng mga Shia. At ang Shia, naniniwala, ang imam dapat model siya sa lahat ng bagay. Siya ang salamin natin. So, dapat hindi siya magkamali. Di ba? So, ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa Suratul Baqarah, ayat verse 124, ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito tungkol sa Nabiullah Ibrahim alayhis salam. Alam ba ninyong nangyari sa Nabiullah Ibrahim? Verse 124. Suratul Baqarah, verse 124. Ito ay tungkol sa Nabiullah Ibrahim at sa kanyang anak na si Ismail alayhima afdalus salati wassalam. Pero alam mo itong ang Nabiullah Ibrahim, wala siyang anak. Kanino? Kay Sarah, dahil tumanda na ang asawa niya. Napangasawa niya ang isang babae, sino? Si Hajara. Doon nagkaanak sila ng Nabiullah Ibrahim. Sino ang lumabas? Nabiullah Ismail alayhis salam. Isang araw nakapagsalita ang Nabiullah Ibrahim, sabi niya, kung kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anak ko, kung kailangan niya, kung magkaanak ako, gagawin ko ring sumbalain. Gagawin niya gagawin yung pagkurbanan. So, anong nangyari? Nagkaanak sila ni Hajar. Lumabas ang Nabiullah Ismail. Nang yung malaki-laki na, nagpaano ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya through panaginip. Di ba? So, sa in short, dinala niya ang anak niya si Ismail sa desert para pero dahil gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala wa tarakna alayhi fil akhirin. Yung pagsumbali na yun, hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala noon. Kailan niya gagawin? Dito sa huling generation. Sa pamilya ng Prophet Muhammad. Kailan yun nangyari? Sa Imam Hussein sa Karbala. Anak ng Imam Ali at saka Fatimah az-Zahra. Di ba? 72, inalis ang liig nila lahat. Sa Karbala, Iraq. Yun, anak ng Imam Hussein, 6 months old. Nakuha ninyo? So, anong sinabi ng Allah Ta'ala? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Sa panahon na tinestingan ng Allah Ta'ala si Nabiullah Ibrahim. Na gawin mo na promise mo sa akin. Sumbalin mo na si Ismail. Dinala na sa desert, sumbaliin. Slaughter. Anong ginawa ng Allah Ta'ala? Pinalitan yun ng kambing, kharuf. Pinalitan yun ng kharuf. Pero sabi ng Allah Ta'ala, itong slaughtering na yan, mangyayari yan. Kailan mangyayari? Sa panahon ng Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Okay? Ano yun? So, nakapasa ang Ibrahim. Ano ang price na bilingan ng Allah SWT sa kanya? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu fa'atammahunna. Ginawa ng Ibrahim ang kanyang promise sa Allah. Anong ginawa ng Allah? Inni ja'iluka lin-nasi imama. 124 yan sa Suratul Baqarah. Sabi ng Allah Ta'ala, Ya Ibrahim, ikaw nabi ka. Pangalawa, naging rasul ka na.
Last ngayon ang posisyon na ibibigay ko, pinakamataas na yan. Ha? Ang posisyon na ibibigay ko sa inyo ay maging imam ka. Inni ja'iluka linnas imama. Gagawin kita ya Ibrahim, leader, imam para sa mga manusia. Dahil siguro sa anong tawag doon? Dahil because of his anong tawag doon? Because of his faith, at sigurong tuwang-tuwa dahil sa katuan niya, ya Allah, wa alaikumussalam. Sabi ng Allah Ta'ala, sabi ng Ibrahim, ya Allah, itong promise, itong covenant mo ba ito? Kasama ba ang pamilya ko? Kasama ba? Anong sabi ng Allah ng Ibrahim? Qala wa min dhurriyyati. Ya Allah, kasama ba ang mga pamilya ko? Sabi ng Allah Ta'ala. Anong jawab niya? Ano ang answer ng Allah Ta'ala? Hindi sinabi niya na'am o kaya bala. Ang na'am at saka bala, pareho din, no? Pero hindi sinabi ng Allah Ta'ala na'am o kaya bala. Kasi kung sinabi niya na'am at saka bala, ibig sabihin, lahat ng family ng Ibrahim, kahit yung hindi sumama sa kanya ay pwedeng maging imam. Ganun man ang mangyari. Pero lianna Allah khabirun, ang Allah Ta'ala ay pinaka-expert. Ano ang jawab ng Allah Ta'ala? Anong answer ng Allah Ta'ala sa kanya? La yanalu ahdiz zalimin. Ibig sabihin ng nanalo, win, hindi naman Arabic yun, Nala, ibig sabihin ng nala, ibig sabihin doon, yung nag-sacrifice ka talaga, nagsumikap ka para mo makuha. Ganun man yun. So, nagsumikap pa Ibrahim o hindi? Ginawa niyang lahat para magkaanak siya. Tapos ginawa niyang sumaliin niya. Nagsikap siya talaga ang Nabi Ibrahim para makuha niya ang the word imam. Yung kalima na imam niya para makuha, ginawa niya sa pagsabar, ginawa niya sa lahat ng bagay para makuha lang niya yun. So ano ang jawab ng Allah Ta'ala? La yanalu ahdiz zalimin. Tama Ibrahim, kasama yung mga tao, yung mga pamilya mo. Pero yung pamilya mong gumagawa ng kasalanan, hindi kasama yun. Ang pwedeng maging imam, yung hindi sila nakagawa ng kasalanan. Hindi sila nakagawa ng kasalanan sa kanilang sarili. They have not done anything injustice to themselves. Hindi sila gumawa ng injustice para sa kanyang sarili. Ano bang injustice na ito? Anong injustice sa Tagalog? Hindi makatarungan. Katarungan ay justice. Hindi makatarungan. Yung mga tao na gumawa ng hindi makatarungan sa kanilang sarili o gumawa sila ng kasalanan, ibig sabihin yun, injustice yun para yung sa sarili. Kasi magiging dahilan yun na makakaalis ka sa blessings ng Allah SWT. Nasabi ng Allah Ta'ala, yes, ang makakuha lang ng imam, title na imam na ito, ay yung mga taong hindi talaga gumagawa ng kasalanan. You see? So, ang title ng imam, yan ay mansabun ilahi. Yung title galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang makakapili noon at walang makapag-apply noon kung hindi yung mga taong malakas ang iman nila, malakas ang faith nila sa Allah Ta'ala. Yung nakapasa na sila sa testing ng trials ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ngayon, sabihin natin, meron bang sinabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sino ang magiging imam? O kaya meron bang sinabi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kung sino ang maging imam? Kasi nandoon na ang katangian. Ang imam dapat hindi siya gumagawa ng kasalanan. Ang Imam Ali alaihi salam nakagawa ba siya ng kasalanan? Alam ba ninyo kung ano ang nangyari sa sino ang ina ng Imam Ali? Fatimah
binti Asad. Hindi. Asawa niya yun. Anak yun ng Prophet Muhammad, ang Fatimah Zahra. Fatimah binti Asad. Alam mo yung buntis ang Fatimah binti Asad? Hindi pa Rasul ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging habit ng Fatimah tuwing umaga, umuupo siya doon sa Kaaba. Umuupo siya doon, tapos nakatingin siya sa Kaabatullah. Nakatingin sila doon kasi sila man ang guardian ng Kaabatullah, no? Yung pamilya nila. So, tuwing dumaraan naman ang Rasul, nakaganyan siya. Tuwing dumadaan ang Rasulullah, tumatayo ang Fatimah, tumatayo ganyan. Tumatayo talaga. So may nakakita sa kanya. Pangalawang umaga, ganoon din, tumatayo siya. Pag dumaan ang Rasul, hindi pa yan Nabi, dumaraan ang Rasul, tumatayo ang Fatimah. Sabi, may nakita ng harap. Bakit kaya tumatayo itong si Fatimah na ito? Tuwing dumaraan si Muhammad Al-Amin. Al-Amin ang tawag sa kanya. So nang isang umaga, tingnan daw natin. Merong dalawang Arabo na pinakamatangkad at malaki ang katawan. Malaki ang katawan. Ayan, nag-ano na sila doon, nag-guard na sila at tiningnan nila kung daraan ng Rasulullah, ang Rasul. Nang malapit nakita na nilang ang Rasul, daraan na sa unahan ni Fatimah binti Asad, anong ginawa ng dalawang Arabo? Ginanyan nila ang itong agaban ng Fatimah. Ginanyan nila. Para hindi makatayo. Anong nangyari? Pagdaan, halimbawa dyan ng Rasul, no? Nag-ano na sa Fatimah. Tumayo ang Fatimah. Yung dalawang Arabo, itinalakbo. Anong tawag doon? Tumilakbo. Tumilakbo yung dalawang Arabong malakas. Sabi niya, anong nangyari? Anong sinabi ng Rasul? Gumanyan lang ang Rasul at tumawa siya. Gumanyan lang siya. Tiningnan niya ang dalawang Arabo. Tapos tinanong ang Rasulullah, sabi niya. At tinanong niya ang Fatimah. Bakit, sabi niya, malakas ka talaga. At tuwing dumaraan itong si Muhammad Al-Amin, tumatayo ka. Sabi ng Fatimah, hindi ko alam. Parang yung nasa loob ng tiyan ko, buntis man siya, yung nasa loob ng tiyan ko, pero para akong inaano sa taas, sabi niya, hindi ko talaga mapigil. Anong sinabi ng Rasul, sabi niya? Nang tinanong siya ng Fatimah, anong tawag doon sa Fatimah niya? Auntie, hindi ba? Auntie, no? Sabi ng Rasulullah, sabi niya, hindi mo ba alam? Yung nasa loob ng sinapupunan niya, yan ang successor ko. Nang pinanganak ang Imam Ali alayhi salam, saan siya pinanganak? Sa loob ng Kaabatullah. Walang pinanganak ibang tao na sa loob ng Kaabatullah. Marami man ang may dugo, di ba? Pero walang dugo. Kasi pangatlong araw, nabuksan ang Kaabatullah, hindi sa pintuan, hindi. Basta na lang. Kung may maghaji ngayon, nandoon din ang niya, yung pinag-anan ng Fatimah. See? Sino yun? Sino ang Imam Ali na yun? Kung i-relate ko sa inyo ang kwan nila, sabi ng Rasulullah, ana wa Ali min nafsin wahida. Ako at ang Imam Ali alayhi salam, iisa lang. Pero sabi niya, ako ay nabi, siya ay imam. Yani, anan nabi wa huwa imamun. Ang imam na yun ang magiging kapalit ng nubuwa. Gaya sabi ng Allah, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabi ng Allah ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabi niya, yung papalit sa akin, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ang papalit sa akin,
Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, galing kay Jabir ibn Samra. Ang Jabir ibn Samra ay isa sa mga pinaka-known na sahabat, isang sahabat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sabi ng Rasul? Ano ang sabi ni Jabir ibn Samra? Sabi niya, sami'tu Rasulullah yaqul. Narinig ko, sabi niya, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabi, Yaumul Jum'ah ashiyan, sa umaga ng Jumat, Friday. Narinig ko, sabi niya, ang Rasul nagsabi sa umaga ng Jum'ah, ng Friday. Ano ang sinabi ng Rasul? Yaqul, la yazalu ad-dinu qa'iman hatta taquma as-sa'a aw yakunu 'alaykum 12 khalifatan kulluhum min Quraishin. Sabi ng Rasulullah daw, sabi ni Jabir, nagsabi ang Rasulullah, magiging matatag, nakatayo ang Islam, magiging matatag, nakatayo ang Islam, hatta taquma as-sa'a, hanggang darating ang Day of Judgment, naging nakatayo ang Islam matatag. Aw yakunu alaykum 12 khalifatan. Dapat nandiyan sa inyo ang magiging leader ninyo, o kaya patnubay ninyo ang dalawang 12, anong sa Tagalog? 12 aimmatan. 12 aimmatan. Ano ang sinabi ng Allah Ta'ala kanina? Waj'alnahum a'immatan, di ba? Gumawa kami ng mga imam. Walang sinabi 12, pero ang sinabi mga imam. Okay? Ngayon sinabi ng Rasulullah, hanggat maniniwala kayo, maniniwala kayo sa 12 imams, 12 ng mga imam na yan, magiging matatag ang Islam. Ibig sabihin, kung maniniwala tayo sa 12 imams, makakatayo talaga ang Islam na mabuti. It has been proven now. It has been proven now. So, sabi ng Rasulullah, 12, 12 daw. Sinabi niya, yan makikita natin sa Sahihu Muslim. Sahihu Muslim, ang nagriwayat ay Muslim at saka si Ahmad ibn Hanbal. Galing saan? Sa book ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Book ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ito pang sinabi ng Rasulullah. Sabi ng Rasulullah, yakunu min ba'di 12 amiran. Magkakaroon ng pagkatapos ko 12 na mga amirul mu'minin. Ibig sabihin ng amirul mu'minin, leaders ng mga mu'min na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ganun pala, sinabi na ng Allah Ta'ala, ang magiging imam, leader ninyo ay ganun din. Kasi ang sinabi ng Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ang sasabihin ng Rasulullah hindi yung galing sa sa kanyang nafsu o kaya sa kanyang sarili. Hindi lang imagination niya, dahil ang Imam Ali ay magkasan sila at anong tawag doon? Biyenan. Nagiging biyenan pa niya. So nag-favor ang Rasulullah, hindi. Sabi ng Allah, wa ma yantiqu anil hawa, ang sinasabi ng Rasulullah, in huwa illa wahyun yuha. Wahyu ng Allah Ta'ala sa kanya para i-pronounce sa lahat. So yun ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngayon, ano ang sinabi ng Rasul? Malapit na, 10 minutes na lang. So anong sinabi ng Rasulullah? Yun sinabi na niyang 12. Sabi niya, inna awsiya iba'di
ang magiging awsiya ko, kapalit ko, o kaya successor ko, is na 12 rin. Ang magsisimula kanino? Awwaluhum Aliyun. Magsisimula saan? Sa Imam Ali alayhis salam. Wa akhiruhu Al-Mahdi, Imam Mahdi. At binanggit niya isa-isa. Ang pangalan ng pangunahing imam ay Imam Ali ibn Abi Talib. Ang pangalawang imam ay Hasan ibn Ali. Ang pangatlong imam ay sino? Husain ibn Ali. Pagkatapos, Ali ibn Husain Zain al-Abidin. Ang Imam Zain al-Abidin nakapunta sa Pilipinas. Hindi siya, pamilya niya. Pamilya niya dumating sa Pilipinas, nagtablig doon. Kaya meron tayong meron tayong adat na Ashura, magpunta sa mga makbara, sa mga cemetery, especially sa ng Yawmul Jum'ah. Ang pag ng kubur, ganito man yun. Dapat magpunta ka doon sa kubur, yung wala madilim pa. Morning ng Friday, walang sun, walang araw. Kung magpunta ka doon at saka magsalam ka sa tao, yung nasa kubur, assalamu alayka ya fulan, halimbawa, kung malinis ka, wala kang kasalanan, maririnig mo ang ang jawab niya sa iyo, ang response niya, wa alaikumussalam. Pero hindi ko makikita kung saan yun. Siguro tatagpo tayo. Kung gaya ng cemetery doon sa atin, ang dumi. Alam mo yung last Friday, pumunta kami sa Makbara dito sa Kuan. Nagbasa ng Fatiha doon. Doon sa atin hindi nila pinapakinabangan, hindi nila binigyan ng halaga ang Kuan, ang Makbara. Dahil sa kanila, ang patay-patay wala nang halaga. Bakit pa po nagpupusulmate wala nang halaga? Hindi ba dapat kailangan ng pusulmate? Dahil, yun. So, kung magpunta kayo sa Makbara, sa kubur, wala pang araw. Kasi kung meron ng araw, hindi na siya maririnig na yun, pero hindi na, wala ka na maririnig na salam sa kanya. Yung response. Ang lahat ng ito meron sa atin. Ang mag-asura meron din sa atin. Diba? Asura meron sa atin. Asura, ng kubur, meron halimbawa mga 7 days, 20 days, 40 days, 100 days. Nandiyan pa, hanggang ngayon meron pa sa atin. Yan ang pinipilit ng ibang grupo na alisin. Dahil kafir daw ang ganoon. Ang namatay wala nang kuwan. Bahala. At hindi pwedeng magbasa ka ng Fatiha para sa kanila, Hindi pwede. Kasi sabi na, kung magbasa ka ng Fatiha, para rin sa iyo. Pero ang Shia hindi. Kung magsabi ka, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tapos si Allah, ibigay ko ang reward na ito kay Kwan, sa nanay ko, sa tatay ko, ngayon din, darating sa kanya. In terms of parang rahmat, darating sa kanya blessings. Yan ang mga Shia. Ang panimala ng mga Shia ay based sa Quran at saka sa hadith at mantiki. Yung kinakain ng matatanggap ng ating isipan. So ganyan ang paniniwala ng mga Ahlul Bait, ng mga Shia, na after Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ang papalit sa kanya ay mga imams na appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, yung nabanggit natin kanina, yun true prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hindi ka pwedeng sasama sa isang tao kung wala siyang pruweba, wala siyang proof galing sa Quran sa hadith. Kasi wag mong i-destroy ang iyong sarili, kasi baka may ipupunta ka niya sa yad'una ilan nar, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Merong nga nagki-claim na imam din kami, pero dadalhin kayo sa apinar ka jahannam, sa jahannam, dahil wala silang karapatan, wala silang proof, hindi sila ang tunay na imam.
Binanggit ng Allah Ta'ala at saka Rasulullah ang imam 12. Isa ang Imam Ali alayhisalam at saka mga pamilya niya. At yun sila ang magiging imam sa lahat ng alam, sa universe. Bakit? Sinabi ng Allah Ta'ala sa suratul Al-Imran. Sabi ng Allah Ta'ala, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'duha min ba'din. Pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Adam, Nuh, Al-Ibrahim, pamilya ng Ibrahim. Gaya ng kanina sinabi natin, no? Inni ja'iluka lin-nasi qala wa min dhurriyyati. Naku ano yun? La yanalu ahdi adh-dhalimin. Yun. Yung family ng Ibrahim at saka family ng Imran alal alamin, sa lahat na alam, yani sa lahat ng generation, hindi makakaalis ang leadership after Rasulullah sa mga pamilya nila. Dahil sila ang dhurriyatan ba'duha min ba'din, sila ang appointed ng Allah Ta'ala, family nila ang mag-leader one after the other. So itong sa zaman natin, sa panahon natin ngayon, ay walang imam na natira, kundi ang imam zaman, ang Imam Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. At yun ay wajib sa atin lahat, obligatory. Waman mata walam ya'rif imama zamanihi, kung sino man sa atin ang mamatay na hindi natin alam kung sino ang imam natin, mata mitatan jahiliya. Ang pagkamatay natin ay parang pagkamatay ng mga taong walang kaalaman. So inshallah ay pagpatuloy natin ang imama sa next Friday, at inshallah ta'ala mag-prepare kayo ng mga anong tawag doon? Baka may exam. Kaya prepare kayo ng i-study ninyo. Huwag naman, baka alis, hindi na kayo magpunta rito. Hindi. Study ninyo yun, at inshallah continue natin ang pan. Inshallah. Wa ba'du dhalik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.